atong gisgutan mo katong the fullness of the Gentiles. Manini sa the fullness of the Gentiles, mo dayon ang gitawag og great tribulation. Mo kini ang giingon ni Jesus diya sa Mateo 24 na wala pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Ang mga kalisod. Kini niya may tabo tapos sa pagkuha sa iyang iglesia, pagadalon iyang isipti o iyang pagaluwason. Kaya mabot man kita diri sa Magidon, dili pag matawag na to, mabot sa Magidon, kung dili na musugod sa niya sa maong kalisdanan. Kaya mao na ang final sa maong pangitabo sa 7 years Great Tribulation. Nini, kung sa man kinang 7 years Great Tribulation, nga no, nga naibaluan man, nga doon may pito katuig kinakong kasakitan o kini niya, di mo po duha kapatid na. Mo ka na ang gipadayag sa Dios dito kang Propeta Daniel o ni Apostol Juan. Itawag ka na sa ubang na mga Bible scholar o commentator nga Daniel and Revelation. Kaya nagaingon man nga pagaluwason sa Dios ang tibuok Israel. Tumala sa atong nabasa nga nagaingon dito sa Roma 11:26, 22, 26. Now, tapos sa moabot ang insaktong ginaganon sa mga Hintil, pagaluwason ang tibuok Israel. So, kanang pagaluwason ang tibuok Israel, mo na gitawag diya og the judgment of Israel. Dunay pagpanghukom diya sa Israel. Kaya dili man sila buwason lang lakdon nga wala sila moagi og hukom gyapon. Tunagid gyapon na sila yung hukom. Gitawag og the judgment of Israel. Pero before niya na, kining gitawag og tribulation period. It's the 7 years great tribulation period would radically reduce Earth's population. Mag-reduce yun, bugamay ang ginaganon sa tao sa tibok kalibutan. At itong niagi, pag-abot sa COVID, sumala sa mga hungihong nga ang purpose ato mag-depopulation ang kalibutan tungod kay overpopulation na. Overpopulated na ang kalibutan. So, mag-depopulation. Huwag pasabot, magbawas sa mga tao. Sa survey, sa tuig 2022, almost 10 billion ang population sa tibuok kalibutan. Sa insakto nga panahon, kay kana plano man sa tao, pero ang plano sa Dios maabot yon base sa kasulatan. Ano sa man ang may tabo? Di pa man to Great Tribulation. Tribulation to siya. Pero dili Great Tribulation. Ang pagbawas sa ginaganon sa mga tao, sa population sa mga tao sa tibok kalibutan, sana'y sulat diha sa dakong kasakitan. Ang atong panini will radically reduce Earth population as God vents His wrath against rebels opposing Him and the desire across the globe. There will come a time when the fourth seal will be opened. Ay ikaupat ka silyo, pag-aablihan. Kung sa man ang silyo, but pasabot, close gina siya. Kay sealed man, di ba? Kaya nga mong na-sealed siya, abliya na siya, kinsa man ang mag-aapli niya na. O kunsa man ang sulod niya ng maong silyo during sa time of tribulation, great tribulation. So, doon ay silyo na pag-ablihan sa manulunda. Sa pinadayag 6, versikulo 7. Sa pagkakas niya sa ikaupat na tinray, nagumok po ang tinig sa ikaupat na buhing binuhat na nagunon, umaray ka. Kung sa nakita ko, sa awa, gusto na muspad ng kalayo, kung ang nagkabalik
kabayok muini, ginamnan kamatayon. Ug ang Hades, nagsunod kaniya. Ug kini sila, gihatagan o nagahon na umiilang dagon, ang kaupat, karahin sa yuta, sa pagpamatay, pinaagi sa espada, o sa gutom, o sa kamatay, o pinaagi sa matuntas na mga mananap sa yuta. Lahi nga version. O sa paghubad niya sa ikaupat nga patik, patik niya seal. Kaysa una, muna ba, ang ilang sulat, yapan na siya o kanan murang ba niya, moto seal nila. Tapos seal yun. Hindi official seal nila siya. Moto'y sira sa maong sulat, official na sulat. Pagadalo na dito sa messenger, sa maong giadresan sa mong sulat. Sagat abot dito, kung ang maong silyo na pungkag na, abot pa sabot, gabriya na siya. Kini, ang timbre man na siya. O sa English na siya, seal. Doon na ginay official seal. O, silyo. So, diri sa laing hubad, patik. Kay kining silyo, patik man na siya. Pasilyuhan nga niya nimo imong kabaw, bot pa subot imo na registered. Nagrehistro na, silyuhan na siya or patikan. O na siya. Nadungog ko ang tingog sa ikaupat kabinuhat kabuhi. Katong gitawag og four living creature. Katong upat ka naong sa upat ka side. Doon ay nagnaong og agila, doon ay nagnaong og leon, doon ay nagnaong og baka, o doon ay nagnaong og tao. Tumala sa nisulat sa pinadayag katong gitawag og upat ka buhing binuhat. So gitawag sa English og four living creatures. So mo ni ang nadungog upat ka buhi, binuhat ka buhi. Nga nagayon, umari ka. So gipana og tumanaw og nakita ko og aniya karon usa ka kabayo nga maluspad. Pale horse. Ang nagakabayo nini may ngalan nga kamatayon. Sa pag-abli sa maong paghubad sa maong patik, sa pag-abli sa maong silyo, nakita niya ang kabayo nga maluspad nga nagdala sa kamatay. Nagdala ang ngalan nga kamatayon. Kamatayon nga nagasunod nini ang Hades. Usay but pasabot sa Hades. Lugnanan. O gyatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat kabahin sa yuta sa pagpatay. Agi sa espada, o sa gutom, o sa kamatay, o pinaagi sa mananap na mapintas diya sa yuta. Ang maong kamatay nga dala sa maong kabayo, pinakaklase, espada, gutom, but pasabot, espada, bisan nung sana, armas sana. Basta maghisgot ng espada, pareha na siya, uwipon na siya. Simbol na siya sa kamatayon. Okay, ang espada, dili man na pangbuga, dili po na pang-slice. Pangpatay na siya. Kay armas man na siya sa kaniyatong panahon. So, nag-symbolize ang atong karon nga espada, mga atong hinagiban. Kung saman, sa literal, armas, pila niling gubat, kaya naghisgot man og espada. Og sa gutom, tagang mga matay din sa kagutom, og sa kamatay. Kamatay, pestilence mo na siya, hampak niya po na siya, kamatay. Og pinaagi sa mga mananap nga mapangis, mapintas sa yuta. So dunay mga matay, lahi-lahi nga kamatay, pinaagi nini. Matod pa sa Biblia, karon niabot at tingali na og 8 billion. 8 billion. Sa 2024 ka survey, 8 billion na. So, ibutang ta lang sa 8 billion. Waan na siya og ikaupat kabahin. Na 2 billion nga mamatay pinaagi ni ining maong kamatay. Sa entero naong sa ita. Tibok population. Sugod na diya ang maong
kasakitan. Gano? Dini, dunay gubat, dunay kagutom, dunay kamatay nga dili pinagi sa gubat o kagutom, so dili pinaagi sa itawag o mga sakit. Dunay mamatay pinaagi sa mga mananap. Karitas mga hayop. Bisan adto sa kalasangan, siguro ang mga hayop usa na mo doon as tanga mo may gingon Diyos Biblia mga tanga oh so buat mo atak sa mga tao alang sa pagtuman sa maong naisulat klasik-klasik kamatay pero una yun espada kung dunay gubat dunay kagutom lagi na kung ato makita dito sa gira sa Ukraine, sa Gaza, ang mga tao dito, bisan tubig, lisod din sila. Kaya unay tubig, makasurvive ang tao. Basta lang kayo na'y mainom. Pero, bisan pag na'y makaon o huwag mainom, patay din ang tao naman. Maglisod o uga. O, madahydrate. Ang ikatulo, ang kanang kamatay, dili pinaagi sa kagutom, dili pinaagi sa gubat, kamatay. Lahi-lahi nga paagi, kung unsang klase ang moabot nga maong hampas. O sa mapintas nga mananap sa yuta. Muna nga, doon na yun. Matod pa, and a fourth of the earth population will be killed. Matod pa nila giyatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat kabahin sa yuta. 1/4 ang ikaupat kabahin, 1/4. So 8 billion, kuhaan of it divide 4 equals 2. Kuhaan na siya 2 billion. Napagyapod padayon pa, kaya the 7 years Great Tribulation na siya. Matod pa din ang mga ginapos nga mga anghel or manulunda nga tuwa sa ilalom sa Euphrates. Doon na naadias sa ilalom sa Euphrates River. So, atong basahon. Unsa ni? Pinadayag 9:319. Ang ikaunom nga manulunda nga buyog sa Ibrahim uliton sa upat ka mga sungay sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios nabati ko ang usa ka tingog na nag-ingon sa ikaunom nga manulunda nga may ugota buhi ang upat ka mga manulunda nga gigapos dito sa dakong suba sa Euphrates o gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan ug sa tuig sa pagpamatay sa katulo kabahin sa mga tao. Ang gidaghanong sa kasundaluhan nga nagkabayo, kaduha pilua, napulo kalibo, kung mga napulo kalibo, nabatian ko ang ilang gidaghanon. Kung mao kini ang nagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa ating kamanahon. Ang mga nagkabayo kanila nagsunog mga kutamaya nga may bulok sa kalayo ug sa sapiro ug sa asukray. Ug ang mga ulo sa mga kabayo ug mga ulo sa mga leon ug gikan sa ilang mga bakba ng gula ang kalayo ug ang iso ug ang asukray. Pinaagi ni tulo ka mga hampak mga matay ang katulo kabahin sa mga tao pinaagi sa kalayo ug sa aso ug sa asukray nga ng gula gikan sa ilang mga bakba. Kaya ang gahong sa mga kabayo anaa diha sa ilang mga bakba ug sa ilang mga itog. Kaya ang ilang mga ikog murag mga bitin, may mga ulo pinaagi ni ilang mga ikog sila nagapangdagmal. Ikaupat kabahin. So ang ikaupat kabahin gikuha na siya. Wala na. Karon sa pagbuyog sa trumpeta, sa pagbudyong sa trumpeta sa manulunda, sa ikaunom, patut pa, kung bibudyong ang ikaunom ka manulunda, o nadungog ko ang usa katingog
sa upat ka mga sungay sa laran nga bulawan sa tubangan sa Dios. Nga nag-ingon sa ikaunom ka mga manulunda nga may budyong hubari ang upat ka mga manulunda nga ginapos adool sa dakong suba sa Euphrates. Naigatago ni tingali niya, no? Ay mystery. One of the ko nga suba sa timog kalibutan ang Euphrates River. Kini Euphrates mo na ang isdutan o gipangubaran ang upat ka mga manulunda nga naandam na sila sa takna o sa adlaw o sa bulan o sa tuig aron sa pagpamatay sa ikatulo kabahin sa mga tao. So ang ikatulo kabahin sa mga tao kay nakuha naman ang upat. Ika-upat dire. Ang ikatulo kabahin sa mga tao nga nabilin, kuhao na po na siya. Diya sa maong dakong kasakitan, ang total depopulation ni anak lang sa mga hampak, katunga ang nawala. Unsa ang ilang ipagbuhat na? Og ang ginaganon sa mga kasundaluhan nga nangabayo na 10,000 pilon sa 10,000 sa mga sa pagkaduha. Be? 10,000 pilon sa 10,000. 10,000 times 10,000 times 2, 10,000 times 10,000. O yan, total yan na sa makaduha. 200 million. Asa naman eh? Grabe na gana. Population ka billion man. Ganon sa mga kasundaluhan niya ng abayo na 10,000, pilon sa 10,000. Sa makaduha, nadungog ko ang ginagano nila. Sumala na sa gipanayag. Dito kang Apostol Juan. Og niini nakita ko sa pananawon ang mga nakabayo og ang mga nangabayo kanila nga may mga kutamaya nga daw kalayo og hasinto og asupre og ang mga ulo sa mga kabayo ingon sa mga ulo sa mga leon. So dili gyud normal. Ang ulo sa kabayo dili na ulo sa kabayo, ingon sa ulo sa leon. Doon ay iro ang lawas pero leon ang ulo. Yan na ba? O nagapanggula sa baba nila ang kalayo. So, ang ulo ni ingon sa leon pero nagagula ang kalayo. Og ang aso, og ang asupre. Ang ikatulo kabahin sa mga tao, gipatay pinagi ni tulo ka mga hampak siya. Sa kalayo, og sa aso, og sa asupre. Nga nangap na nagpanggula sa ilang mga baba. Kini mo'y mupatay sa mga tao. Kay ang gahom sa mga kabayo anaa sa ilang mga baba o sa ilang mga ikog, kay ang ilang mga ikog sama sa mga bitin. Ug may mga ulo kini maoy giamong kanila. Sa laing version, ang magadagmal nila. Oh, magsakit nila diha. Dire, among doon nagyoy di population nga mahitabo. Ano? Una, ang unang kamatay, ang ikaupat kabahin sa population, total population sa Timog Kalibutan, mamatay. Sumala sa itong ibasa dito sa Kapitulo 6, versikulo 7, hangtod sa 8. O, dini sa ikaduha, kay tulo kabahin naman ang nibilin. Sa total population, ibahin na po na siya katulo. Ang ikatulo kabahin sa total population, mo na po'y namatay. So, laktod niya pagka-istorya, ang dungan na lang kabahin mo nabilin. Ang katungan. Diana, wala pa matapos ang dakong kasakitan. O sa gingon ng Jesus dito sa Mateo 24:15. So, basa ko.
Tungod niini inagkakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan, pasabta niini ang magabasa. Ang panadda ni propeta Daniel girepitar ni Ginoong Hesus nga matud pa tungod dinhi ni kakita ninyo sa gisgutan. Unsa diya ang gisgutan ni propeta Daniel? Malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabta niini ang mga basa. Nan sila nga ana sa Hudiya pakalagiwa ngadto sa kabukiran. Og siya nga ana sa atop ayaw na pakanauga aron pagkuha pagbisan unsa sulod sa iyang balay. Og siya nga ana sa uma ayaw na pabalik aron sa pagkuha sa iyang mga iyang kuko. Og alaot gayon ang mga mabdos og ang may mga masuson niadtong mga adlaw. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mahiyatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapaulay. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa may tabo sukat sa sinugdan sa kalibutan nga hangtod karon og dili na gayon may tabo pa. So dunay gi-warning daan sa Hesus. Kag kana na nga maong pangitabo Daniel 9:27. Og siya magapamatod sa lig-on nga tugon uban sa dagang sulod sa usa ka semana. Ang isa ka semana equivalent na siya sa 7 ka adlaw. O kanang 7 ka adlaw equivalent na siya sa 7 ka tuig. Og sa tunga sa semana iyang pahunongon ang paghalad og ang halad nga kalanon og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan mo ani ang magalumpag og bisan hangtod sa pagtibawas og kana sanglit na tagal na ang kaligot-dot ay gabubo. Kanang kaligot-dot mo na kana ang maong kasakitan. Ning 7 years Great Tribulation, napakay survivor ana, naay survivor. Katunga ra ba na nawala? Sa population sa tibok kalibutan. Niya na wala pa. Moabot ang tibuok Israel pagaluwason niya na wala pa. Pagabot diri sa Armageddon War, kini gitawag og Great Day, the Great Day of God Almighty. Ang Israel niya na kay gilibutan man, walay mabawasan na nila kay luwason sa Dios ang Israel niya na. Ang iyang mga kumpatan na siya. Ang ilang syudad may alirungan. So, ang Dios na ang matiguban. Ingon dire nga sa 26 og pagkaluwason ko ang Israel. Yan pangpangitabo niya na nga ang Dios magapamatuod niya siya magaluwas. Doon na pa'y mga may tabo nga doon ay pagpanghukom diya sa Israel. Itong padayonon to 9 dito sa pinadayag hangtod man to sa 19 sa 20 hangtod 21 nagaingon dito og ang uban nga mga tawo nga wala mga matay niini nga hampak wala maghinulsol sa mga buwat sa ilang mga kamot aron dili sila makasimba sa mga yawa og sa mga larawan nga bulawan og salapi og tumbaga og bato og kahoy nga dili sila makakita ni makadungog ni makalagaw ug wala nila paghinulsuli ang ilang mga pagpamuno ni ang ilang mga paglumay ni ang ilang pagiglawas ni ang ilang pangawat. So ni apay mga tao nga wala mga matay aning mga dautan. Napa dinhi ibilin daghan pa. Ang ubang nangamatay niini, apil na niini kadtong mga nagpangimatuod na diha. Kadtong nagpangimatuod, tos nangamatay diha dapita. Ngano man. Tungod kay mamatay man yun sila ngano. Di man sila mudawat sa maong order sa maong namunuan diyan panahon. Pero kapag lagi na nagpulo, luwas lagi. Uban sa imong pagpamimatuod.
Dili man ka mahimong punggot. Mura ko diya na. Questionin ka nga naman man kay quarantine pass. Nga bawal man mo gawas ug wala kay quarantine pass. Sa panahon sa quarantine. Sa matag border, doon ay checkpoint. Doon ay nagabantay nga walay makagawas o walay makasulod. Kay ang maong dapit gibantayan nga walay makasulod nga masakiton o dunay masakiton wala ko'y makagawas aron makatakon. Iyon ni anak nagyapon ang sitwasyon. So partial nga natabo sa ato ang kapanahonan ang kulagway na siya sa umalabot nga panahon. So ikaw nga gusto nga mugawas tungod kay wala ka man magtuo sa mong order tungod kay nagtuo man ka nga ang Dios mao gyud mo laban nimo. Pangimatuod yun ka. Nagabot sa dakong kasakitan nga ang tao nga wala madala sa cut-up mo po na ilang buhaton nga magpamatuod sila aron sila dili sila magpapatik. Nganong dili man mo magpapatik? Dili sila musimba. Nganong dili man mo musimba? Kay ang ilang pamatudan ang pulong sa Dios. May lain mo tabangan nila. Kaya nakasakit yun na siya. Punggot ang ilang ulo, patod pa dito, pamatay sila. Tungod sa ilang pagpamatuod sa pulong sa Dios. Dias merkado, upalit ka dito, ang kay baligya, di ka makabaligya o wala kay quarantine pass. Pagdala sa imong produkto dito, doon na kay gikinahanglan kag doon na mga gitawag ato o essential product. Di ko kag permit niya na. Karon na ang imong produkto nga imong ihato dito makasulod. Ikaw nga nagbaligya na kay produkto o dili ka magpapatik, dili ka kabaligya. Wala kay produkto, mupalit ka, ang merkado gisiradan. Ito ay gabantay dito sa portahan, sa entrance o sa exit. Dili ka makasulod dito kung wala kay quarantine pass. Dili ka makasulod, bisan pag na kay quarantine pass, kung wala kay mask. Ba? So, ingon niya nagyapon ang may tabo. Hulagway na siya sa umalabot. Wala lang gipakita na sa mga tao kung unsa ang pagmahitabo sa unahan. Practice to siya. So, bot pa sa bot, kung ikaw wala, dili ka magpapatik, di ka makahimos magpalit. Ikaw magpapatik, dili po ka makahimos sa pagbaligya sa imong produkto. So, asa man ka? Patay ka sa kagutom. Mabitaw ang ingon ng Jesus, alaot na itong mga adlaw ang mabdos o ang may masuso. Gano man. Kaya saan na niya magpanganak o wa siya quarantine pass. O niya ganis during sa COVID, ang mga anak kung mamatay, i-charge din ang COVID para libre ang lubog. Ingon niya na, iya po na may tabo sa umalabot. Ang bata gani kung doon nanay pangayoon, yun na maundang sa pagbilang. Kita yun nag batagbo ang gikinanglan sa bata. So ikaw nga ginikanan, mapugos yun ka sa pagtagbo sa iyong gikinanglan. Taot kantong dunay mga masusunod. Doon na yun diapoy mga tabo nga akong mga kakulian ba sa may mahabilin sa panahon sa Saggaw. Ang gibuhat sa nahunang nasulat sa pagtingog sa lingganay, ang istatuwa nga gigama ni Haring Nabucodonosor, pagtingog sa lingganay, ang tanang tao muyukbo o musimba. Kay ang dili musimba, pagapat yun pinaagi sa mundo. Sa kadaghan-daghan sa mga tao, pila lang ang musimba. Gamay ra. Sa Drak, Misa, Pamindigo. Sila ra, ang musimba. O sa gibuhat, gihukman silang
patyon pinaagi dito sa Hodno. O gyapon ang may tabo niya ini. Sa pag-abot kay doon naman simba sa mapintas nga mananap. O magpamarka sa iyahang numero. Mo doon siya dili ka mo simba. Patyon ka. Kay siya maabot man dito man sa balay nga balaan. O magapamulong mo siya nga siya na ang Diyos. O siya na ang Diyos, siya na ang magpasimba. Kinahanglan yun na siya masabot sa mga tao nga diya sa panahon kanang gitawag og lawlessness or son of perdition. Moabot na siya diha nga maunay mo barog nga mao siya ang mini nga Kristo. Una, Antikristo. Kaduha, mini nga Kristo, magpasimba na siya. Mo-declare na siya nga siya Dios. So diha na, kung dili mo simba ang tao, patyon ko na siya. Pa-explain nun ka naman kung simba. Ganun nga magpapatik. Dili ka maka-explain, mapatikan juga kay dili man ka magpamatuod. Pero kantong mo pamatuod ra. Doon na siya chance nga maluwas. Doon inagabot sa panahon nga ang tao doon ay daghang nagsalig. Biglang tugi pa nga di man napaman nga mo di ko magpapatik. Nga maday magpapunggot ko sa kong ulo. Galisod gani ka sa panahon sa atong kasayon karon. Unsaon na kanimo pagkuha sa imong kaluwasan sa panahon diya sa kalisdan akong kalisdanan. Mahadlok mga itang masamad, mahadlok mga itang mapaso, unsa na ka dire. Dili gyud samad. Puto lunggo man gyud. Lunggo. Dali man ka lunggo. So dili na ang tao makagarantiya sa kaluwasan diyan panahon na. Kadto lang dunay determinasyon sa iyang kasing-kasing. Kadtong mga tao nga nag-angkon nga Kristohanon dining dapita nga dili siya andam sa panpanahon. O kumpiyansa siya pag abot pag-appear ni Ginoong Hesus dito sa kapanganuran, wala siya madala sa kupap. O kining mga tawana, daghan man posible po din sila ang maoy magapamatuod diring dapita. Nga naman, di magkamakahimo sa pagpamatuod kung wala kay balo. Wala kay knowledge. Hindi ka magkapamatuod. O kining mga tawana nga mga nagpailang mga Kristohanon, nagpailang mga alagad sa Diyos na wala madala din may chance pa sila dire. Pero pinaagi sa kasakit. Kadang dakong kasakitan. Niinay mong muingon ka nga, tanan mong yung tingali na, ano mong yung tingali kaluwasan ng mga tabi, tapa. O wala man kayo subay mo, kay billion pa ang tao nga naibilin. Billions pa. O, gani ang mga kasundaluhan, pila to, 200 million ang mga magkakabayo. Grabe ang kamatay niya. Usa kadasmag niya na. Kung nang matag-usa na magdag, patay na taglima, pila na. 2 million sa taglima, 10 million usa kadasmag na, taglima kabupat yun. Dali ang matay mga tao. Mao na nga bilyon po yung mga matay. Dili basta-basta nga mga paghitabo sa umalabot tungod kay mao man na ang naisulat. Ug mao pud na ang may tabo. Kay ang mga naisulat kaniadto nagapangitabo na sa atong kamadawnan karon. Kay mao kini ang gitawag sa Biblia nga katapusang mga adlaw. Diha sa katapusang mga adlaw na diha ang fulfillment sa tanang mga prediction of prophecy. Pinasikat sa mga panagna sa mga propeta nga naistali diri sa balag. Panahon pa ni Daniel 600 years. Una pa niabot si Ginoong Hesus. Ayo, 600 years kapin pa. Una na pod miabot ang pinadayag. Katapusang namatay sa mga apostoles si Juan. Almost 700 years
una pa nagtakdo ang propesiya ni Daniel o padayag ni Juan dito sa Dios. O gikan po dito 2,000 years na po nagsugod na po panghitabo o katuman. Sabi, taas kayo ang panahon. Pero niya natas sa katapusang kapanahonan. Ang atong gipaningkamutan nga ang atong kaluwasan. Kung saan na ito pagkamot sa kaluwasan, dili ta maningkamot sa atong pag-alagad dito sa Dios o sa pagtuman sa mga obligasyon nga gisanon sa Dios. Sini ka nato. Ana yun nato masabot kung kita tinuod ba yun nga naningkamot sa atong kaluwasan. Kini atong mga balatian, sakit, ginagmay, di na ikatandi ng umalabot. Kay grabe yun na ang kasakitan, dakong kasakitan yun na. Kanang gitawag pestilence, kamatay na siya. Pestilence, pero kanang pagingon sa mga tagpiste, si Sir Cards pa, pestilence na siya. Grabe na siyang kamatay. Usa na sa atong batayan, sa atong kinabuhi, ang atong pagpangalagan sa Diyos. Siguraduhon yun nato. Kay gani ang giingon niya Apostol Pedro, lisod man ganing maluwas ang mga matarong unsa pa kay dangatan sa mga dili Dios don o makasasala. So sa Apostol Pedro na po ningon sa kanong Pedro 1:9 paningkamutin ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong buhaton ka na, dili gayud ko mo manarok. Panlimbasugi. Oh. Panlimbasugi ang inyong paningkamutin, ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. So, dining panahon na sa atong panahon karon, mao na kini ang atong pagpaningkamot. Di na tayo yun niya, anto ta kay daghan Gisod dito, dasig dito. Pag unsa man ang kadasig, wala na sa kamaturan. Oh. Dili yun, kaya ang atong kaluwasan, dili man sa kadaganon, individual man. Oh. Tagsa-tagsa man kita mga tubang, tagsa-tagsa man yun. So, ang ato, ang pagpaningkamot. So, mao lang ato mga igsoon nga ang ngayon na nato paningkamutan sa atong kinabuhi. Nga, bisan og patod pa nga iulang tuway lang yan iyon ang bao, bisan siya hinay pero determinado siya nga makaamot yun dito sa katapusan. Hinay pero sigurado. Sa atong pagpaningkamot, ang atong tumong ang kinabuhi. So, dalay ko ng atong buhay nga Diyos. Dapat ko nga ang pulong sa Diyos magtisok sa atong hunaw-hunaw kasing-kasing nga mo kanay atong madala diya sa atong pagpaningkamot nga mo'y hatagan na to dakong pagtagad sa atong kinabuhi nga kita. Dili makawang ang atong mga pagtawag. Amen.